Isang ordinaryong umaga sa Quezon City, mga pasaherong nagmamadali, mga estudyanteng papasok sa klase, hanggang sa isang pangyayaring nagpahinto sa lahat. Isang 23 anyos na estudyante ang nahulog mula sa mataas na bahagi ng LRT Fernando Poe Jr. Station. At ilang segundo lang ang pagitan, tinamaan siya ng sasakyang dumaraan sa ibaba. Hindi malinaw kung aksidente, hindi rin malinaw kung sinadya, at hanggang ngayon, may mga tanong na wala pang sagot. Bandang alas 10:30 ng umaga, nasa platform ng LRT1 Fernando Poe Jr. Station ang isang 23 anyos na lalaking estudyante. Ayon sa mga otoridad, nahulog siya mula sa elevated platform patungo sa EDSA. Sa pagbagsak, tumama siya sa dumadaang sasakyan. Idineklara siyang patay sa lugar ng insidente. Agad rumisponde ang mga pulis at security personnel. Isinara pansamantala ang bahagi ng kalsada habang kinokolekta ang ebidensya. Patuloy ang operasyon ng tren kahit nagsimula na ang investigasyon. May driver na nadamay sa pangyayari. Ang sasakyan niya ang tinamaan ng biktima matapos itong mahulog. Dinala siya sa kustodiya at isinailalim sa inquest. Possible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, isang standard procedure kapag may nasawi sa road incident. Kalaunan, pinalaya rin siya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, wala pang pinal na hatol. Hindi pa rin tiyak kung may pananagutan o isa itong trahedyang hindi maiiwasan. Tatlong pangunahing posibilidad ang tinitignan ng mga investigador. Aksidenteng pagkahulog. Yan ang una. Maaaring nadulas o nawalan ng balanse. Pangalawa, sinadyang pagtalon. Isang posibilidad pero wala pang kumpirmasyon. Pangatlo, may nangyari bago ang pagbagsak. Kaya sinusuri ang CCTV at hinahanap ang mga saksi. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na konklusyon ang pulisya. Sa social media, may iba't ibang haka-haka. Pero mahalagang linawin, wala pang opisyal na pahayag tungkol sa dahilan ng pangyayari. Gayunpaman, sa mga ganitong trahedya, madalas na pag-uusapan ang mental health. Hindi para manghusga, kundi para magpaalala. Senyales na madalas hindi napapansin ng taong may mental health. Biglang pananahimik, paglayo sa kaibigan o pamilya, pagkawala ng gana sa dati niyang gusto o ginagawa. Nahihirapan siyang matulog o sobra naman yung tulog niya. Madalas na pagsabing, pagod na ako. At iba pang babala at senyales. Ito maliliit lang na signs pero kasama na rin ito eh. Pamimigay ng gamit, biglaang paghingi ng tawad, pagiging sobrang tahimik matapos ang problema, mga paalam type post online, yung mga post, tigyan, mga ganyan sa Facebook. Paano tayo makakatulong sa mga ganitong klaseng mental health na hindi natin alam sa mga kaibigan, pamilya, o kamag-anak natin? Kailangan natin makinig, hindi sermon. Samahan, hindi iwan. Hikayatin humingi ng tulong. Huwag maliitin ang nararamdaman. Minsan, ang kailangan lang ng tao ay may makinig sa kanila. Pero initially, nagsabi sila na wala naman silang nakitang problema nung bata for the past days. Parang masaya daw po yung bata, so wala silang nakikita na may problema siya. Yun palang din ang nabanggit po ng kanyang pamilya. Sa ngayon, ang malinaw pa lamang, may isang buhay na nawala. May isang driver na nasangkot sa investigasyon at may mga tanong na hindi pa nasasagot. Habang hinihintay ang opisyal na resulta, mananatili itong bukas na kaso. Hindi natin laging alam ang pinagdadaanan ng taong nakakasalubong natin araw-araw at minsan ang pinakamahalagang magagawa natin ay simpleng kamustahin sila. Kung ikaw o may kakilala kang nahirapan makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan o sa professional help, hindi ka nag-iisa.